Mismong ang ehekutibo hindi pabor sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Noynoy Aquino para resolbahin ang problema sa kuryente. Maging ang ilang mambabatas kontra rito. Nakatutok si Cara David. Noong 1993, binigyan ng emergency power si dating Pangulong Fidel Ramos para ayusin ang power crisis na kinakaharap noon ng bansa. Kabi-kabila kasi ang brownout noon dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Ngayon, sa gitna ng issue ukol sa pagtataas ng singil ng Meralco at gusot sa mga independent power producers, nais ng isang kongresista na bigyan si Pangulong Noynoy Aquino ng parehong kapangyarihan tulad ng kay Ramos noon para ayusin ang aniyay energy crisis. Paniwala ni Eastern Samar Representative Ben Evardone, ito ang tanging solusyon para mapabilis ang pagtatayo ng mga power plant para maibsan ang problema sa enerhiya. Huwag na natin antayin na mangyari yung panahon na kung saan ang mga power generators ay magdidikta na naman sa gobyerno ng kanilang kita or tubo. We need to have a more drastic and more comprehensive or bold move at this time. Pero hindi sang-ayon kay Evardone ang mga kasamahan niya sa Kamara. Ayon kay Representative Ray Umali, Chairman ng House Committee on Energy, sapat naman daw ang supply ng kuryente sa bansa, kaya hindi kailangan ng emergency powers ng Pangulo. Dagdag singil sa kuryente ang ugat ng problema at hindi raw kakulangan sa planta. I don't see any power crisis really. What we have is a rate hike crisis, no? Tumaas yung presyo, pero in terms of sufficiency of power supply, nandiyan naman eh. Wala naman sinasabi ang Malacanang na merong crisis, power crisis. Neither does his alter ego, who is the Secretary of Energy, saying that there is a power crisis. So, what do we need the emergency powers for? Maging ang Executive Department, hindi rin nakikitang solusyon ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo. Baka nga raw magdulot pa ito ng mas malaking problema. It will create more problem than solution kung ngayon natin i-implement yan na hindi naman kailangan. It will also send the wrong signal to utility companies in the future or even investors for that matter. Nagsimula ang issue sa dagdag singil ng Meralco mula nang mag-temporary maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Project. Kinailangan kumuha ng Meralco ng kuryente mula sa mas mahal na power generators. Mungkahi ni Representative Umali, imbis na ipasa sa mga consumer ang dagdag presyo, ipasubsidize na lang sa Malampaya Fund ang dagdag bayarin. This is the time where government should really step in to unburden the people of etong power rate hike. But at the same time, I also made a call to GenCos which benefited from this rate hike na sana naman tumulong naman kayo, wag naman puro gobyerno kasi nakinabang naman kayo. Nakatakdang magharap-harap muli sa Kamara ang Meralco at iba pang sangkot sa issue sa January 22 sa pagpapatuloy ng investigasyon. Cara David, nakatutok, 24 oras.